This is the last of the Ten Commandments. Sabi niya, huwag mong pagnasaan ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong pagnasaan ang asawa niya, ang kanyang aliping lalaki o babae, ang kanyang baka, asno, o anumang pag-aari niya. No? So, kapansin-pansin po dito sa utos ng Diyos na ito, iba siya compared doon sa nagdaan na 9 commandments. No? So, yung ibang commandments, madali mong ma-spot or makita kapag nalabag mo. Pero ito, di ba, pag pumatay, alam natin, right? Mababalita. Kapag nagnakaw, pwede nating makita. Pag nagsinungaling, pwede nating marinig yan. Pero ito pong utos na sabing ganyan, huwag mong pagnasain. Sa English, do not covet. Okay? Ito po yung hindi mo maaring makita. Tama? At wala pa po yata akong narinig na tao na nagpa-pray na, Pastora, pag-pray niyo po ako dahil meron po akong maling pagnanasa. Hello? Right? Madalas, ang pinagpipray is that, pag-pray niyo po ako, Pastora, meron po akong temptation. O kaya, pag-pray niyo po ako sa ganitong bagay. Pero, madalang na madalang ang marinig mo na, Pastora, pag-pray mo ako kasi meron pong maling desire ang aking puso. Amen? Alam niyo po, yung 10th commandment na ito is pertaining to our hearts. No? Dahil po dito, sabing ganyan, malalaman natin na hindi lang po pala ang ating puso, hindi lang po pala ang tinitignan ng Diyos ay ang ating mga actions, kung hindi yung puso po natin. Amen? Sabi pong ganyan, because the heart of the matter is truly the matter of the heart. Ulitin ko po yun. Because the heart of the matter is truly the matter of the heart. Ibig sabihin, yung issue ng ating puso, ang tinitignan po ng Diyos. No? Amen po ba? Kung titignan po natin ng mabuti, maraming kasalanan po yung nagsisimula hindi naman sa kamay, hindi naman sa bibig, hindi naman sa aksyon. Madalas ito'y nagsisimula sa mga nasain, desire ng ating mga puso. Amen? Kaya po, ang tanong natin ngayong umagang ito, ano ang ginagawa natin kapag ang puso natin ay naghahangad ng hindi ipinagkaloob ng Diyos? Tingnan po muna natin, or let us understand, kailan nagiging kasalanan o nagiging labag sa utos ng Diyos ang pagnanasa. Okay? So, hindi po lahat ng desire ay mali. Okay? Linawin po natin yan. Hindi masamang magtagumpay, hindi masamang gustuhin mong magtagumpay o maging successful. Hindi masama na gustuhin mong mag-provide for your family. Hindi rin masama yung gustong mag-grow ka, umunlad ka, maging kang progreso. Pero, may hangganan kung saan ang desire ay nagiging unhealthy na. Amen? No, so yung coveting o pagnanasa ay hindi lang po yung sibling naghahangad ka. Pag sinabing covetous ka, it is an uncontrolled desire. Nilamon ka na, naging obsessed ka na doon sa hinahangad mo na yon. Amen? Right? So, itong desire po na ito, no, kaya siya nagiging kasalanan is because nagdudulot siya ng dissatisfaction sa Diyos at sa inuukol ng Diyos na pagpapala sa buhay mo. Amen? Tingnan po natin yung example sa Bible. Si Eva, out of the thousands or even millions of trees na pinagkaloob sa kanila ng Diyos, ano ang nakita nila? Yung isang hindi pinakain o pinapakain sa kanila ng Diyos. Amen? That is covetousness. No? Yung garden is full of provision. Ang ganda.
may fellowship pa ng presence ng Diyos. No, they can speak to God face to face. Pero saan po napunta yung focus nila? Doon sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Doon sila na-obsess. Doon sa kaisa-isang puno na sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin. Pero hindi nila nakita yung malaking blessing ng Diyos sa buhay nila. Ganyan po ang covetousness o pagnanasa na wala sa lugar. Nakakasunod? Binabaling niya yung pong ating mata doon sa blessing ng Diyos sa buhay mo, doon sa kakulangan. How many of us, ganyan po tayo? Hindi natin nakikita yung maraming blessing na nandyan sa buhay natin at ang nakafocus tayo na ma-magnify ay yung wala. Hello? Alam niyo po anong resulta nun? Nawawala yung attitude of gratitude. Nawawala yung pusong mapagpasalamat. Anong napapalitan? Complain, murmuring. Amen? Kaya po nagiging pangit yung pagnanasa. Okay? Diba? Sabing ganyan ng Mark 7 verses 21 to 23, sapagkat mula sa puso ng tao nanggagaling ang masamang pag-iisip gaya ng kasakiman. No, sinabi po yan ni Jesus. No, yung problema nagsisimula sa ating puso. 'Di ba? Bago mo pa sabihin, naramdaman mo na 'yan. Nalagay na 'yan sa puso mo. Before mo pa gawin, 'di ba? Before ka magnakaw, 'di ba? Doon nang gagaling 'yun eh. Yung magnakaw ka, 'di ba? Doon nang gagaling sa puso natin, yung desire na magkaroon ka ng bagay na 'yon na wala sa iyo. Okay? So heart issue po, no? And alam niyo po, ang covetousness, ano yan? Subtle. Ibig sabihin, parang buto lang yan na natanim sa puso mo at ito ay lalago. Okay? So it is a hidden sin that grows. Minsan, iniisip po natin, maliit lang to. Okay? Desire lang ito, desire lang naman ito. Pero the Bible knows na kapag po pala hindi natin na-check ang ating puso, lumalaki po ito. Okay? Another example from the Bible is si Achan. In Joshua chapter 7, kung babasahin niyo po yun, no? Sinabi ni Achan, di ba? Nakita niya, I saw, sabi niya. Nung nakita niya, yung mga ginto, no? Yung mga silver, yung mga magagandang gamit, nag-desire siya. Nasabi niya, akin na lang to. Gusto ko to. No? And, ano ang ginawa niya? Kinuha niya. Okay? Ng patago. And, nakita natin yung progression. Nakita niya, no, dinesire niya, nakita niya, dinesire niya, at kinuha niya. He took action. Amen po. Nakakasunod po ba? No? At ano po yung naging bunga because of that? Nagkaroon ng judgment sa buong bansa. No? Natalo po sila sa labanan. Amen? Kaya nga po, napakalagang lesson po nito because ang kasalanan, no, begins quietly. Hindi yan kaagad sumasabog. Amen? Before maging public, private muna. Before po maging visible, hidden muna sa ating mga puso. Okay? Tinignan din natin yung storya ni David at Bathsheba. It also came from a wrong desire. No? So kung titignan mo yung 9 commandments, connected siya sa heart eh. Before mo i-take action, nagdi-desire ka muna. Kaya sabihin mo sa katabi mo, heart check. Okay? Kamusta yung puso? Amen? Meron bang mga maling desire dyan? Amen? No, si David, ganun din. Nakita niya, pinagnasaan niya, kinuha niya. Amen? No, kapag po hindi natin chinek ang ating mga puso, maraming aspeto ng buhay natin ang pwedeng maapektuhan. This is why sa 10 Commandment, ina-address po ng Diyos yung ating pagnanasa or desire. Amen?
Hindi po niya gusto na tayo ay paghigpitan. Hindi po killjoy ang Lord. Amen? Gusto ka nga niyang pagpalain eh. Di ba sabi niya kay King David, sana pala, kung kulang pa, nagsabi ka para dinagdagan ko. Ganun ang sabi ng Lord sa kanya pagkatapos niya magkasala. Kung palang kulang pa, yung ibinigay ko sa iyo na yaman, mga asawa, concubine, sana pala nagsabi ka lang. Amen? No? Alam niyo, ito yung pangit sa covetousness eh. Ikaw mismo ang dumidiskarte para magkaroon ka. Imbis na humingi ka sa source, sa provider, sa father mo, ikaw mismo, ginagawan mo ng paraan para magkaroon ka. Amen? Diba? Ano pa po? So, tingnan natin, bakit ba tayo nagko-covet or nagnanasa ng mga bagay, tao, o posisyon na hindi galing sa atin? No? Number 1, nagko-covet daw tayo dahil meron tayong trust issue. Sabihin mo nga sa katabi mo, trust issue. Kapag daw tinignan mo ng malalim yung pagiging covetous or pagnanasa, no? Ang makikita mo dyan is trust issue. Okay? Meron pala tayong trust issue. Ang isip mo, kinalimutan ka na ng Diyos. Ang isip mo, diba, bakit siya? Meron Lord. Bakit ako wala? Bakit siya parang umaangat, pero parang ako napag-iwanan na? Relate? Amen? Trust issue. Kaya ang gagawin mo ngayon, kapag ganun ang naisip mo, naramdaman mo, gagawa ka ng sarili mong paraan. Magko-covet ka ngayon. Magde-desire ka ng bagay na hindi pa para sa'yo. Amen? Anong example po niyan? Yung Israel, nung nasa wilderness sila, kung babasahin mo yung Numbers chapter 11, no? God delivered Israel from Egypt. He fed them, no? He guided them, He protected them, and yet, ano pong na-receive ng Diyos? Pasasalamat ba? Hindi, di ba? Complain. Bakit? Because they crave something else doon sa binibigay ng Diyos sa kanila. Ayaw nila yung mana. Gusto nila yung kinakain nila sa Egypt kahit sila ay slave. No? Ano yon? Yung mga dahon ng sibuyas. Amen? They long for Egypt. No? So isipin mo yon. They are longing for slavery because they were satisfied doon sa bigay ng Diyos sa kanila. Tingnan mo nga yung asawa mo. Kapag na-dissatisfied ka dyan, hahanap ka ng iba. Hello? Oy, hindi niya tinitignan yung asawa niya. Amen? Tama ba? Kapag na-dissatisfied ka sa church na ito, lilipat ka sa ibang church. Amen? Kapag na-dissatisfied ka, sa anumang bagay, you will find a replacement. Amen? Alam niyo po kung saan po tayo tinanim ng Diyos, doon niya po tayo gustong papag-flourish, papagbungahin. Amen? Nagkukwentuhan po kami kagabi ni Pastor Lotter na hindi maiiwasan ito sa lahat ng simbahan. Siguro nangyari na po ito sa lahat. No? Merong isang leader na umalis, no, sa isang simbahan at siniraan niya yung kanyang pastor, no, na nag-disciple sa kanila, tumulong sa kanila para maging maayos ang buhay nila. No? At nagtayo siya ng sarili niyang simbahan. Alam niyo po, sabi ng Bible, hindi masama ang mag-desire na magpastor. Amen? Bagkus ang sabi pa nga ng Bible, it is a noble desire. No? At kaya nga po, ito na po ang sinasabi ko sa atin. Kung meron pong gusto sa inyong magpastor, huwag na kayong magrebelde. Sabihin nyo na lang, bibigyan pa kayo ng allowance para makapag-start ng another gawain. Amen? Kapag nag-desire ka ng pwesto, influence, bagay o tao na hindi pa napapanahon para sa'yo, ang labas mo ay rebelde. Amen. Amen. Kaya nga po,
Sabi mo ulit sa katabi mo, heart check. Tingnan mo muna yung puso mo. No? Alam nyo, ganito po daw yung sinasabi ng coveting. Lord, kulang pa. Lord, bakit wala pa? Lord, bakit yung iba meron? That is covetousness. But the faith, no, yung faith says, Lord, I trust your wisdom. Amen? Our God, our Father, alam niya po yung bagay at napapanahon para sa atin. Amen? Alam niyo po si Lot sa Genesis chapter 13, pinapili sila ng Diyos eh. Sabi niya kay pinapili siya ni Abraham, sabi niya, masyado nang marami yung ating mga hayop. Pumili ka, no? Kasi ayaw ni Abraham na magkaroon sila ng conflict or mag-clash sila. So sabi niya sa pamangkin niya, kay Lot, sige, sabi niya, pumili ka. Kung ano yung hindi mo mapili, yun ang kukunin ko. Doon ako banda, sabi ni Abraham. No? So si Lot, pinili niya yung tingin niyang magandang lugar para sa kanyang mga hayop. Merong mga pagkain yung kanyang hayop, no? Merong lush green and all. Pero kung susundan natin yung istorya, alam po natin yung pinuntahan niya is the Sodom and Gomorrah, in which later on, that place ay ginunaw ng Panginoon through brim and fire. No? At siya, yung kanyang asawa ay naging pillar of salt. No? So, kung titignan po natin, madalas, di ba, kapag papipiliin ka, yung maganda, automatic ang pipiliin mo para sa sarili mo. Tama? Pag magbabayad ka, ang ibibigay mo, yung pangit na bill. O, di ba? Ikikip mo yung malutong, yung maganda. Pero ibibigay mo yung pangit sa iba, right? It reveals kung ano po yung nasa puso ng tao or nature ng tao. We look for what is better. We look for something that appeared more fruitful. Yun yung pinipili natin. No, mga sight-driven choices ang ating pong pinipili. No? Pero kapatid, hindi lahat ng mukhang maganda ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hello? Hindi lahat ng gwapo ay kalooban ng Diyos. Amen? Sometimes, coveting make us choose based on appearance instead of trust. Kaya nga po kapatid, di ba, sabi ng Lord sa Proverbs, do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge the Lord, and He will direct your path. Madalas, nagkakamali tayo dahil nangunguna yung ating sariling katalinuhan. Ito, mukhang pwede na to, ang ganda. Pero hindi pala yon yung pong kalooban ng Diyos para sa atin. Now, covetousness is a form of idolatry. Okay? Bakit naging idol ang covetousness, Ate Wilma? Hindi ba mga dapat rebulto lang yon na ating mga sinasamba? Ang sabi po ng Colossians 3:5, iwasan ninyo ang kasakiman dahil ito'y isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? So napakalalim. Idolatry pala is covetousness. No? Because ang sabi pong ganyan, anything that we believe we must have to be complete can become an idol. Diba? Yung sikat na pelikula ni Tony Gonzaga and Piolo Pascual, ang sigaw ni Tony kay Piolo is, "You complete me." Hello? Kaya nga po ang tao pwedeng maging idol eh. Kapag siya na yung naging idol mo, no, parang feeling mo, mamamatay ka nang wala siya. Amen? Hindi ka na magiging masaya nang wala siya. Amen. Amen po ba? And even our riches, kapag yan ay tinuring mong idol, ang mangyayari sa'yo, hindi ka muna magiging masaya hanggat hindi ka yumayaman. Kung palang totoo yun, bakit merong mayaman na nagpapakamatay? Meron akong bag na Kate Spade, binigay lang. Alam niyo po ba, ang founder noon, ang
may-ari ng kumpanyang Kate Spade, nag-suicide for ilang years ago na yon. Biruin mo yon. You have an international brand, meron kang malaking kumpanya, sasabihin mo that you are successful, pero nakuha pa niyang kitlin ng kanyang buhay. So, hindi mo pala pwedeng gawing Diyos ang pera at sabihin mo, it completes you. Amen? Dito po ako magtatapos. Okay? Ano po ang remedy ng Diyos dito sa uncontrolled desire na ito? Okay? God's remedy is what we call, sabay-sabay, contentment. Sabi mo sa katabi mo, contentment. Alam niyo po ba that contentment can be learned? Napag-aaralan po pala ang contentment. Sabi pong ganyan ni Apostle Paul sa Philippians 4:11-13. Sabi niya, di ba, natutunan ko ang maging kontento sa kaunti o sa marami. Hello? Amen? Napakaganda pong salita yung sinabi niya doon. Sabi niya, I've learned how to be content in little and in abundance. Amen? Ibig sabihin, hindi pala automatic na ikaw ay kontento na kaagad. Ito'y pinag-aaralan. Amen? Imagine your house. Okay, again, clarify ko lang. Pag sinabing kontento, hindi ka tinuturuang huwag mangarap, hindi ka tinuturuang maging tamad at huwag ka nang magtrabaho. Okay? Hindi na umangat. Hindi. Ang ibig lang sabihin is, habang gumagawa ka, you are thankful to the Lord to whatever situation you have. Amen? Amen? Amen po ba? Contentment is not lack of ambition. Hindi po ito pagiging passive. Hindi po ito kawalan ng pangarap. Contentment means trusting God while faithfully walking where He placed you. Amen? May desire kang mag-abroad, huwag mong i-despise yung trabaho mo ngayon. Kasi yan pa rin ang nagpapakain sa'yo eh. Amen? Amen ba? Yan po yung ibig sabihin ng contentment. Hindi yung nagiging grumpy ka, complainer dahil sa wala. Amen? Kung hindi, nagpapasalamat ka sa meron at naniniwala ka, God will provide more basta naging mabuti kang katiwala. Yeah. Sabi pong ganyan, si Apostle Paul, meron po siyang seasons of abundance, meron siyang seasons of need, meron siyang comfort, meron siyang time of suffering, pero ang natutunan niya is, Christ was enough. Kaya yung kantang, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Amen? Yan ang theme song dapat natin. Because Jesus plus nothing still equals everything. Ulitin ko yon. Jesus plus nothing still equals to everything. Amen? Alam niyo po, lahat ng meron tayo, bonus na lang yan. Basta nandyan si Lord sa life po natin. Amen? Sabi po ng Hebrews 13:5, huwag kayong maging sakim sa pera. Kung di masiyahan kayo, kung anong meron kayo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan o pababayaan man. Napakaganda po ng verse na ito. God does not just simply say, be contented. Hindi. Binigay niya yung reason bakit. Ang sabing ganyan, maging kang kontento because I am with you. Hindi kita iiwan o pababayaan man. That's the secret of contentment. Bakit ka magiging kontento sa buhay kahit yung ulam mo lang minsan tuyo at itlog? Hello?
it's because kasama mo si Lord. Sabi niya, hindi kita iiwan o pababayaan man. Amen? Kaya tignan mo yung katabi mo kung masaya siya dahil na kay Lord siya. Amen? The foundation, no, ang pundasyon ng contentment is not our possessions, but it is the presence of God. Amen? Not possession, but presence of God. Sabihin mo nga sa tabi mo, presence of God. Kaya anong dapat nating gawin? Matthew 6:33. When God is first, other desires fall into proper order. Diba? Sabi ng Matthew 6:33, seek first, the kingdom of God and His righteousness. At anong result? All these things will be added unto you. Amen? Kapag pala tama na yung puso mo, lahat na lang idadagdag sa'yo. Alam mo ba, the more na habulin mo ang pera, the more na lumilipad? Hello? Di ka rin naman pwedeng magpanggap. Ayaw ko ang pera, pero gusto mo pala talaga. Kasi we cannot fake God. Ang Diyos nakikita yung physical na itsura, pero the Lord sees our hearts. Amen. Alam niyo po si Solomon, in his early life, he asked God for wisdom. And God honored him at talagang binigyan siya ng wisdom. And ang sabi pa nga ng Panginoon sa kanya, dahil ang ganda ng hiningi mo, no, humingi siya ng wisdom so that he can lead the people of God. No? Alam mo, sabi ng Diyos, dahil hindi ka humingi ng pera, kahit ang hindi mo hiningi, bibigay ko sa'yo. But later, na-misplace yung desire niya. He was led away from God. Nung tumanda na si Solomon, kasi 40 years po siyang nag-rule sa buong kaharian ng Israel. Nung tumanda na siya, he turned his back from the Lord. Sumamba na siya sa mga Asherah pole, kay Molech, kay Baal, no? And ang nangyari po is naparusahan siya ng Diyos. What I'm trying to say is, pwede pa lang sa umpisa, tama ang puso. Pero later on, pwede kang lumayo sa Diyos. Amen? Pwede pa lang tama ang simula, pero mali ang ending. Pwede ba yon na tuloy-tuloy, tama po ang ating mga puso at nasain? Amen? Sabi pong ganyan, para po hindi daw tayo maging covetous. Ito daw ang dapat nating gawin. Number 1 is to be generous. Alam mo ba na kapag nagbibigay ka, pinapatunayan mo lang na hindi mo Diyos ang pera at hindi ka kinokontrol ng mga kayamanan na meron ka? Amen? Kaya nga po sa church, tinuturuan tayong maging generous. No? Kasi ayaw natin na ang pera ang magkontrol sa puso po natin. Amen? Let me ask you, sa pagtatapos po natin, is there something your heart has been holding too tightly? Is there a desire that is stealing your peace? And is there a comparison making you forget God's goodness? Alam mo kung bakit hindi ka masaya sa kung anong binigay ng Diyos sa'yo? Ang hilig mo kasing tumingin sa kapitbahay, sa social media, sa friends, sa family mo. Kino-compare mo lagi yung binibigay ng Diyos sa'yo. Buti pa yun, makabelos yun. Yeah, kung e-bike ko mo, huwag mo kasing i-compare. Estudyante ka pa, buro yung tinakabelos. Amen? Madalas, nagiging dissatisfied tayo kasi we are comparing ourselves to other people. Tuloy, gusto mo mag-hoard na ng mag-hoard ng kayamanan para mabili mo yung kamukha nung nasa kapitbahay. Amen? Exodus 20:17, do not covet. Huwag mong pagnasain
pagnasaan. Amen? Yung gamit ng iyong kapitbahay. Yung bahay niya, yung pag-aari niya, yung asawa niya. Amen? Hindi katabahan ng Ate Wilma, ng Kuya Ben. Pamalit ko na, Ali. Amen? Amen. 1 Timothy 6:6, ang kabanalan na may kasiyahan ay may malaking pakinabang. Sa English, ang ganda. Godliness with contentment is a great gain. Daig mo pa daw ang mayaman if you are godly and content. Amen? Anin mo ang mayaman if you are spiritually bankrupt in the eyes of God. Dahil wala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sabi, godliness with contentment. Hindi lang puro godliness. With contentment is a great gain. Sino dito ang nangangarap na maging kontento? Parang walang taong nangangarap na maging kontento. Ang pangarap lagi ng tao is more, more, more. Amen? Nasa mall kami ni Kuya Be, may shock ko. At hinapin iPhone 17 ako. Kakalwal na pa ng iPhone 16. At di na naman iPhone 17. Amen? Alam mo, ang taong walang contentment, pagod. Bakit? Kakadating niya lang dun sa gusto niyang level. O, dahil walang contentment, mag-grind na naman. 'Di ba? Lagari na naman ng lagari. Kasi, walang kakontentuhan. Alam niyo po ba that covetousness has no finish line? You will never arrive in a goal na magpapasaya sa'yo if you are covetous. Amen? Laging may gusto. Bagong damit. Punong-puno na yung closet. Gusto na naman bagong damit kasi uso. Hello? Bagong sapatos. Amen? Kaya, kapatid, godliness with contentment is a great gain. Amen? Merong pag-aaral. Alam nyo ba bakit merong no return, no exchange policy? Bakit? Kasi sa psychology, may pag-aaral na ginawa. Kapag binigyan pala ng option ang tao na magpalit ng kanyang binili, ayon sa pag-aaral, replacement will be 7 times higher compared sa sinabi na no return, no exchange. Hello? Kaya tignan mo yung napangasawa mo. No return, no exchange. May balik. Anong gagawin? You will make it work. Kasi no return, no exchange. O yung anak mo, no return, no exchange din yan. Ano sasabihin mo? Dikputuhan na, kaya mo, napulot ko lang sa tayo ng kalabaw. No return, no exchange. Amen? O yung church mo. O, puta sabihan mo, pabura mo ni Pastora Vilma, kita na kayong mas masanting. Kita na kayong, diba? Amen? Our family, no return, no exchange. Amen? Kapag hindi ka kontento, you will find a replacement. Amen? And ang masama doon, it's not intended for you. Amen? Kaya, this is the last commandment. Do not covet. Sabihin mo ulit sa katabi mo, heart check. Dapat lagi natin chine-check yan. No? Di ba? Regularly, nagpapacheck up ka. Dapat, regularly, papacheck mo din yung heart mo kay Lord. Lord, check my heart. Reveal mo nga sa akin, Lord, baka meron ng mali sa puso ko. Amen? Diba? Yan, nanay ko, hilig magpa-blood chem. Minomonitor lagi ang cholesterol, ang sugar. O how about our hearts? Pa-check mo naman kay Lord yan kasi siya yung nakakaalam. Siya yung nakakakita ng puso natin. Amen? Amen ba? Tumayo po tayong lahat. Let's pray. Panginoon, salamat po
sa lahat ng pagpapala mo sa buhay namin. Come on, just declare your thankfulness to the Lord. Bilangin mo ngayon yung blessings na binigay ni Lord sa buhay mo. Yung pamilya mo, yung anak mo, trabaho mo, kung anong meron ka. At pagpasalamat mo rin even sa mga bagay na wala ka ngayon sa buhay mo, because the Lord is very matalino, He is full of wisdom, kaya hindi pa yan nabibigay sa'yo. Lord, salamat po. Kilala mo, alam mo yung aming mga puso. Salamat din po, Lord, na hindi lamang po yung kilos namin, pagsasalita ang iyong itinutuwid, pati po yung mga desires na meron kami sa aming mga puso. Lord, dalangin ko, kaming lahat ay turuan niyo pong patuloy na magtiwala sa inyo. At patawarin niyo po kami sa mga sandaling kami ay nag-compare, nagreklamo, tumingin sa iba, Lord God, at tumingin sa aming mga kakulangan kaysa po sa inyong mga pagpapala at kabutihan sa aming mga buhay. Turuan niyo po kaming matagpuan, Lord, ang tunay na kasiyahan sa piling mo, sa presensya mo, in our Lord Jesus Christ. Bigyan niyo nga po kami ng pusong kontento at tulungan niyo po kaming mamuhay sa kabanalan. In Jesus' name we pray. Amen.